de, miski sa kante, tama eh. You're my man and you are my lady. Hindi men. Aba, hindi naman sinasabi, you are my ladies, and you are my men. Hindi pwede yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ginagawa po natin dito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings at iba pa. At sa ating episode ngayon, ito po ay video request via Facebook. Ito po ay patungkol pa rin po sa atin pong general topic no, ng paghihiwalay, ng pag-aasawa, diborsyo, yung mga other na related po ng mga concepts. At kung hindi nyo po nasubaybayan yung atin pong quote-unquote playlist dito, so meron na po tayo so far 3. So this will be our 4th episode patungkol po sa ideya na yan, ano po, ng diborsyo at paghiwalay. So yung una natin po na nabigyan na ng reaction, yung isang high school debate patungkol sa divorce. Yung pangalawa naman, yung kay Brother Eli. At ang pangatlo ay ang debate sa Kongreso patungkol pa rin po sa divorce. So ito po yung pang-apat naman po. Sa atin pong background na pag-aanalisa ng debate, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Pero bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang pong batiin ang atin pong mga subscribers. We are more than 127,000 na ating mga ka-youth sa ating youth community. Maraming salamat po sa lagi pong pag-share, at ang tuition natin sa ating university na ito ay ang pag-click ng like, yung thumbs up. Maliit man po yan na action mula po sa inyo, para sa amin po it means a lot already. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let's watch this video together for the first time. Let's go. Kapatid na Juliet and Belches, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko po, ano po ba ang magandang aral para sa mag-asawa? Salamat po. Alam nyo kapatid, wala naman pong magandang aral kundi yung aral ng Diyos eh. Yung aral ni Kristo. Basahin po natin ang unang Timoteo 6:3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Meron palang sinasabi sa Biblia, aral na ayon sa kabanalan. Ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, yun po yung aral na maganda. Wala nang ibang mas magandang aral kundi yung aral ng Panginoong Hesukristo. Yun ang aral na ayon sa kabanalan. Kung ang sino man nagtuturo ng iba ron at hindi sumasang-ayon doon, ang sabi sa 4, ang mga gayon ay palalo. So, kapalaluan po sa Diyos, magturo ka ng iba kaysa doon sa itinuro na ni Kristo. Dapat kasing ang paniwalaan natin, yung kaisa-isang guro na galing sa langit para matupad yung ating ipinapanalangin. Ama namin, sumasalangit ka, Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ano po ang susundin natin? Yung kalooban ng Diyos na nasa langit, ganun natin susundin sa lupa. Sino po ba ang may dala nun? Ang Panginoong Kristo. Sabi niya sa Biblia, bumaba akong mula sa langit. Sabi niya, basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya nung pumarito si Kristo, daladala niya yung kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Galing po siya sa langit.
Hindi siya tao, mga kababayan. Galing siya sa langit. Hindi kagaya ng paniwala na iglesia ni Manalo, si Kristo raw galing kay Maria. Malaking kagaguhan yon. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Nagkatawan tao kasi siya. Pero yung Kristong anak ng Diyos, galing po sa langit yon. Dala-dala niya ang kalooban ng Diyos. Itinuro niya sa atin sa lupa. Kaya po, ang kalooban ng Diyos na ating susundin, yung aral ng Diyos na katotohanan, galing po yan sa langit. Yun ang kalooban ng Diyos sa langit na dapat masunod sa lupa. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Ano po ba ang dapat na paniwalaan natin? Yung sinabi ni Kristo, sapagkat siya yung galing sa langit Hindi naman ng kahit na sinong tao. Ngayon, ano ang aral ni Kristo tungkol sa mag-asawa? Basahin po natin. Okay. Before we continue there mga ka-youth, so kaunting recap lang so far kung paano sinagot ni Brother Eli ang isang tanong. And tandaan po natin, I would say most of the time, if not all of the time, yung mga tanong po na ito ay instantaneous, walang rehearsal yan, unscripted. So ang paraan ng pagsagot ni Brother Eli, kasi ang tanong nga po is anong aral ang kumbaga parang the best para sa mag-asawa? Ang sagot ni Brother Eli, simple and very direct. Ang aral ni Jesucristo. And then he links it with a verse that says, ang aral ay nakagagaling. I like that phrase dahil kumbaga it gives us the idea that Jesus is a healer and His words could heal. And syempre, liban pa po sa pagsagot ni Brother Eli kung anong aral ang the best, meron siyang pahapyaw na tira patungkol po sa pagiging Diyos o pagiging tao ni Jesus Christ. At sinabi niya na hindi nga purely tao si Jesus, unlike what is believed by the INC. So sinasabi niya rito, God's will daw kailangan nating sundin, at ang God's will na ito ay dinala ni Jesus mula sa langit. Kasama niya po yan, dala niya po yan nung siya po ay naparito po sa lupa. So here, Brother Eli will finally be answering directly ano po yung magandang aral para sa mag-asawa. Sa Mateo 19:4, ang sabi ng Panginoong Jesus ganito. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. Nabasa niyo ba yon? Sabi ni Kristo, nung lalangin si Eva at si Adan, lalaki at babae. Kaya nga ang sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang aral ni Kristo. Kung palang mag-asawa, pinag-iisa. Kaya ang sabi, hindi na sila dalawa, isa na lang silang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan ang unang-unang aral po sa pag-aasawa. Ang mag-aasawa, makikipag-isang laman ka. Ang tawag sa atin, isang dibdib. Mag-iisang dibdib na. Katarantaduhan nga yung salita na yun. Yung tawag sa Tagalog, pag-iisang dibdib. Hindi pag-iisang dibdib, at dibdib lang. Ang mag-asawa, magkaisang laman. Magkaisang katawan. Pero syempre po naman mga ka-youth, and Brother Eli, what is used here as a talinghaga, as a metaphor, is that both of you are now one in life. Dahil nga po ang dibdib mo, that contains your heart. That is where you live. That is where you breathe. At kapag kayo po ay nagsama, nag-isang dibdib, syempre, you are considered to be one, which is actually not very far from what is meant by the Bible, na ang dalawa ay magiging isa. And every time po na nababasa ko po o naririnig ko po yung phrase na yan from the Bible, it always reminds me of the Spice Girls song, Two Become One. Ang dalawa ay nagiging isa mga ka-youth ring. At como sila'y isang katawan, isang laman, pinagsama kasi sila ng Diyos, kaya sila magkaisang laman. Ano ba ibig sabihin ng pinagsama sila ng Diyos? Basahin natin ang 7:2 ng Roma.
sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay ay kalagna sa kautusan ng asawa. Wala naman naging isang laman, dalawa yun, pinagtali pala ganun talaga naman tinan mo yung maraming tingting. Pagka itinali mo at nilagyan mo ng buklod, nagiging isang walis. Sino magsasabi sa inyong maraming walis tingting yun? Pagka napagtama-sama na yun, isang walis yun. Nabigkis na, no? Ganon din yung yung lalaki at babae. Pag pinagsama, pinagtali, nagiging isa. Alin ang nagtatali? Ang babae, ang wikang may asawa, itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. So ang nagtatali po, yung kautusan ng Diyos, hindi yung ginagawa ng pare pag nagkakasal. Kukuha ng kordon at ibabalatay dun sa leeg at sa babae at sa lalaki. Malaking kagaguhan yung pinaggagawa sa kasal ng Katoliko talaga. Tatalian ng kordon, ang tali, batas, aral. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang kautusan po ang panali. Parang ganito, ang ibig sabihin po nun. Itinali mo yung kalabaw sa puno ng mangga. No? Ang ibig sabihin, kumuha ka ng panali, itinali mo yung kalabaw sa mangga. Kaya hindi makakakawala yung kalabaw dun sa mangga. Nakatali siya ron. Nakapugan. Yung mangga, dumidisiplina sa kanya. Pwede siyang kumain sa palibot-libot ng mangga. Pero pagka lagpas na sa tali, kahit gustong-gusto niyang kainin, hindi niya na makakain yun dahil di naabot nung kanyang tali. Ganun ang may asawa po. Ang nag-asawa, itinali na ng kautusan sa asawa. Kaya nakatali ka ngayon sa asawa. Ibig sabihin, meron ng disiplina ka ngayon sa buhay. Hindi ka na malaya. Yun ang unang ibig sabihin nun, hindi ka na malaya. You are not anymore free. Hindi ka na pwedeng kumain dun sa labas ng tali. Baka mamaya makikikain ka sa bahay ni kumpare. Kumarit kumpare, masarap sa atay ng pagi. Bawal na yun. Baka nga gawin mo komo wala si kumpare, makikikain ka kay kumare. Mabuti kung kakainin mo lang leche plan. Baka mamaya si kumare mismo ang kakainin mo. Pangit yun. Kaya pagka nakatali ka na, meron ng limite, meron ng restriction, disiplina. Hindi ka na makakawala doon sa tali. Ganyan po ang may asawa. Kaya sila'y mag-isa na lang, laman, magkaisa na sila sa lahat ng bagay kasi naitali na sila ng kautusan. Speaking about tali mga ka-U3, so yan po ang isa din sa mga main reasons bakit ng iba po ay ayaw mag-asawa. Dahil feeling po nila ay natatalian sila, yung iba mga forever single, ayan yung mga still bachelor. Dahil nga po ayaw nilang magpatali, ayaw nila na nalilimitahan, nabibigyan ng restriction yung kanilang mga gawain. On the other hand, yung iba naman na mga nangangalunya, sinasabi nila na mas madali daw mahuli ang isang manok kapag sila ay nakatali na. Pero bad po yun mga ka-U3. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. At kung nakatali na kayo sa isa't isa, yung tali na yon, unbreakable yon hanggang kamatayan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ni San Pablo, ang babaeng may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Basahin natin ngayon ng 3. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Tingnan ninyo, napakaganda ng aral ng Diyos sa mag-asawa.
Samantalang nabubuhay ang asawa, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin kang mangangalo niya. Sabi. Dapat kung mamatay na asawa, laya ka na. So hanggang kamatayan, mag-asawa kayo. Eh ngayon, baka mayroon lalaki, gusto makapag-asawa ng iba, pinatay naman yung asawa niya. Eh, pagkapatay na misis ko, pwede na ako mag-asawa sa iba, wala na akong kasalanan. Meron pa rin dahil bawal naman ang pumatay. Di ba? Kaya, kailangan, tapat kayo sa isa't isa. Yan po, walang mamamagitan, walang third party. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi po sinabi, ang 5 magiging isang laman. Ang 6 magiging isang laman. Yung mga relihiyon nagpapahintulot ng 5 asawa, 4 na asawa, 10 asawa, kagaya ng Mormons. Malaking kagaguhan yan. Okay, before we continue mga ka-youth, although yes indeed, polygamy was practiced by the Mormons, yung mga atin pong mga ka-youth po na mula po sa LDS, Church of the Latter-day Saints. What we know though is around 1890s po, kung di po ako nagkakamali, tinigil na po yung practice po ng polygamy, yung pagkakaroon ng maraming asawa, and they are now in favor of monogamy. Isang asawa at isang bana. Bana po ibig sabihin asawang lalaki. Although indeed it is true in other faiths, in other beliefs, of course, meron po sila hindi lang first wife, second, third, hanggang fourth wife, especially po sa Islam at ibang mga sekta din po. Pero mga ka-youth, gusto ko lang po itawid yung punto na nagustuhan ko po sinasabi ni Brother Eli na kinakailangan talaga natin ng loyalty. Kinakailangan mong maging tapat sa partner mo. Very, very important part ng pagsasama, of course, is trust. So sinasabi nga nila na kapag na-break mo na yung trust, it's very difficult. Pero a lot of questions would still arise from this thinking na sa isang marriage, dapat isa lang. Sa buong buhay mo rin, parang quote-unquote lifetime mo na yun na sentence mga ka-youth. Dahil kapag ang relasyon po ay hindi na po healthy, and hindi lamang po healthy, let me change that word, terrible, abusive, hurtful, hindi lamang emotionally, verbally, kundi physically. So would we still say na sa isang pagsasama na under ng sanctity of marriage, dapat pa rin po ba na magtiis lamang po ang spouse? Especially po sa cases po sa Pilipinas, we have to admit it, ang dami po talagang domestic violence mga ka-youth. At ang palaging mga biktima, kung hindi man nasasaktan, kung hindi man nabubugbog ang mga babae, worst is death. Yan po ang sad reality. So I wonder mga ka-youth, ano pong masasabi nyo rito? Sa palagay nyo po ba, kaya naman pong pag-usapan lang po yan? Kaya naman pong makounsel po yan yung mga ganyang sitwasyon? What if hindi na po talaga madaan po sa pag-uusap, hindi lamang between them, the husband and wife, but let's pretend merong isang counselor, marriage counselor, and still hindi pa rin po. So para po sa inyo, dapat pa rin po bang silang magsama kahit po nagkakasakitan na, at di lamang po towards the mother but also towards the children, at iba pang uri ng trauma ang nabibigay sa buong pamilya? Tell us what you think mga ka-youth. Ang sinabi ng Diyos, yung 2 magiging isang laman, hindi 3. Hindi pwedeng may third party. Magkakaroon ng silusan, magkakaroon ng away. Dapat kayong 2 lang talaga. Ang 2 magiging isang laman. Hindi po ipinaintulot ng Biblia na magkatatlong asawa. Kasi samantalang nabubuhay yung asawa mo, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin ka ng mangangalo niya. O hindi pwedeng maging 2 lalaki mo. Dapat isa lang. You're still my man, nothing can change it. Di ba meron ganung kanta? You're still my man. Meron namang kanta yung malalaki. You are my lady. Paano yun? You are my lady. Paano ba yun? Tang ko biski sa kante, tama You're my man. And you are my lady. Hindi men. Hindi naman sinasabi, you are my ladies. And you are my men. Hindi pwede yun. Na maramihan. Bawal po ng Biblia yun. Pangangalo niya ang tawag doon. Pag nakisama ka sa ibang lalaki, samantalang nabubuhay ang asawa mo, ay tatawagin kang mangangalo niya.
Mga ka-youth, siguro po in a larger scale, what is looked into this is the same analogy goes with us. Kasi kung di po ako nagkakamali, meron pong konsepto po sa Biblia, di ba po, na magkakaroon ng parang kasalan with Christ. He's like the bridegroom, kung di po ako nagkakamali. And then ang relationship natin towards Christ is also like a marriage where you have to be faithful and not betray God, something like that. So yun po siguro mga ka-youth, ano po, yung kumbaga parang comparison or analogy natin. Ano ang sabi sa Biblia? Basahin natin sa 13:4 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Nakita nyo? Pawang hahatulan ng Diyos yung mapakiapid at saka yung mapangalo niya. Kaya bawal po yan magkaroon ka ng extramarital affair. Bawal po ng Biblia yan. Dapat kayong dalawa lang. Ano? Pinagsama na kayo ng kautusan, itinali na kayo. At kung natali na, ano ang kasunod? Balikan natin ang Mateo 19. Pakinggan yung sinasabi sa versikulo 6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kanyo, di bawal ang diborsyo? Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Aba, mga pari, pumapayag ng diborsyo ngayon At lahat ng relihiyon pumapayag. Kaya dito sa amin, mga kababayan, bago kami pumayag na mag-asawa ka, pinapatiyak muna namin na talagang mahal na mahal mo na yan. Kasi kawawa naman yung babae, pagka hindi mo naman mahal, pagpaparausan mo lang, kawawa naman yun. Pag nagkaasawa yun, at nalamang hindi na virgin, kaiwanan naman uli yun ng susunod na lalaki. O hindi naman siya mamahaling totoo dahil alam na hindi na siya virgin Kaya dito po sa amin, bago kami pumayag na mag-asawa, ang dalawang lalaki at babae, tinitiyak muna namin talaga bang mahal nyo na ang isa't isa. Nakahanda na ba kayo sumunod sa aral ng Diyos na walang hiwa-hiwalay? Kasi pag naghiwalay, mapapabayaan na yung mga anak. Kaya parami ang mga juvenile delinquent. Maraming mga mag-asawa, may mga broken families. Asawa si lalaki ng iba, asawa si babae ng iba, yung mga unang anak napabayaan na. Nakagalitan na nung madrasta, ayaw namang mahalin nung pangalawang asawa. Magulo po yan, mga kababayan, pagka may diborsyo at may hiwalayan. Kaya kami, bago kami pumayag na mag-asawa ang isang kapatid dito, tinitiyak namin, mahal na nyo ba talaga? Kailangan meron na kayong paghanap buhay. Kailangan meron na kayong matatag na kalagayan. Bago kami magbigay ng bendisyon sa mag-aasawa, tinitiyak namin sila ay susunod talaga sa aral ng Diyos. Kaya dito sa aming samahan, siguro kung halimbawa 100 ang nag-asawa, wala pang 1% yung naghihiwalay Pagka naman sila ayaw pasakop, maghihiwalay sila, titiwalag namin sila. Point po na gusto ko pong sabihin na I find very interesting is yung sinabi ni Brother Eli na tinitiwalag po pala nila kapag kayo po ay nakasal po sa loob po ng MCGI, the thinking is you have to follow the teachings of Christ. And for you to be still a member, kinakailangan mong sundin yun kapag kayo ay naghiwalay, titiwalag kayo. So it's something new dahil hindi ko po ito narinig po sa iba pong mga sekta na tinitiwalag talaga nila dahil po rito na kapag hindi kayo sumunod dahil ayaw ng Diyos ng diborsyo at kayo ay naghiwalay, so ititiwalag din kayo ng church. Very interesting. Ganyan po ang disiplina sa samahang ito. Napakalawak po, kapatid na Juliet, niyang aral tungkol sa pag-aasawa. Pero napakaganda po niyan kung sana matatalakay lang natin lahat. Kaya lang hindi naman ito kasal Bible exposition ito Kaya hindi ko pwedeng talakayin buong buo. Pinapakita ko lang sa inyo, may aralan Diyos sa Biblia tungkol sa mag-asawa. Napakaganda niyan kung mabubuo.
Sinasabi ko lang po yan, pagka nagkakasal ako, kagaya nitong nakaraan, dito sa South America, nagkasal ako ng mayroong 100 pares. Meron kami ritong, meron po kami ritong mass wedding. Pwede ba natin pakita? Mahigit 100 pares din yung ikinasal ko rito nung linggo eh. Kailan ba yung linggo? Kamakalawa. Nag-travel ako ng malayo at nagkasal po ako rito ng mahigit 100 pares na mag-asawa. Tuwan-tuwa sila. Ngayon lang daw nila narinig yung aral na yun. Sabi ko, sa Katoliko naman kasi hindi tinuturo yun eh. Wala nang pinakamagandang aral sa mag-asawa, kapatid, kundi yung nasa Biblia. Mula sa pag-uumpisa ng pagsasama, tapos sa pagdadala ng anak. Meron pa pong aral sa pagdadala ng anak. Merong aral sa pagdadala ng pamilya, sa paghahanap buhay, sa pagmamahal sa isa't isa. Meron po, malawak po yan kapatid. Sa tanong nyo, anong ba magandang aral sa mag-asawa? Wala nang maganda, kundi yung turo galing sa langit, dala-dala ni Kristo rito para maganap yung kalooban ng Diyos kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Unang-unang aral, pag-iisahin sila, itatali ng kautusan. Lalagyan ng disiplina. Yung tali po kasi, disiplina yon kapatid, yung tali. Ang kautusan ng dumidisiplina sa mag-asawa. Ano ang kasunod doon sa pangunahing aral na yon? Ang kasunod, yung sinasabi sa Efeso, Kapitulo 5, pakinggan yung sinasabi sa versikulo 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki pala, pag nag-asawa, siya ang presidente. Alam nyo, maraming mga nag-aasawa ngayon. Ang presidente, yung babae. Baliktad na agad. May mga lalaki, nag-asawa, under desire. Tanggap naman niya under desire siya. Tanggap naman niya na siya yung ano tawag doon? Si Andres. Ha? Andres, magsahin ka na! Andres, maglaba ka na! Andres Desaya. Yung bata, Andres! Putain na mukha! Minumura pa nung babae yung asawa niya. Okay, before we continue mga ka-youth, very rare na naririnig ko po na nagmura si brother. Pero anyway, gusto ko lang pong i-mention na na-mention nga ni Brother Eli twice in his emphasis na yung tali, which is actually sa Roman Catholics nga, nakita ko nga po yun, may kinokordon po yung tali, literal po na rope yung nilalagay po dito sa kanilang dalawa. At sabi ni Brother Eli, yung tali po kasi is hindi yun yung literal talaga na tali, of course, kundi ito ay paraan po ng pagdidisiplina, at yan is equivalent po sa batas at aral. Yan po nasabi ni Brother Eli kanina po, and he emphasized it again. I also acknowledge na ito pong Bible exposition na ito ay overview lamang po ng patungkol po sa pag-aasawa. Take note mga ka-youth, meron po tayong na-cover dyan. Ilang parts po yan, so ilalagay po natin yan sa end po ng video na ito, or pwede rin po natin ilagay sa description ng video na ito yung atin pong mga napanood na Bible study patungkol po sa pag-aasawa. Sana po mapanood nyo po yun, dahil nga po ito overview lamang po. Yan po, napakalabag sa Biblia niyan. Kasi, pag nag-asawa ka, dapat mo nang tanggapin agad, babae, may pangulo ka na, may presidente ka na. Ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia. Sa lahat ng paraan, mas mataas ang lalaki kaysa sa babae. Pag nag-asawa na, mas mataas na ang lalaki. Sa apelyido niya na ang gagamitin mo. No? Susunod na ang pangalan mo sa pangalan ng lalaki. Sa desisyon, kailangan susasangguni ka sa asawa mo. Hindi ka po pwedeng, basta gusto ko ganon. Sabi mo, babae, bawal yon. Basahin natin ang 5:24. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay.
Nako, kaya hindi masyadong masarap yung babae pagka mag-aasawa eh. Meron na ka ng presidente, may sasakop na sa'yo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Isang aral po yan na dapat nating tanggapin na ang babae nag-asawa, sakop ka na ng iyong asawa. May presidente ka na, papasakop ka na. Hindi pwedeng ikaw ang presidenteng nakapamewang at yung asawa mo ang busabos. Yung lalaki, hindi. Hindi mo pwedeng lapas tanganin basta-basta yung asawa mo dahil ang ibinibigay sa kanya ng Diyos na tungkulin sa bahay, siya presidente. Pwede ba naman yung presidente nilalapas tangan mo, sinisigaw-sigawan mo? Masama po yun, kapatid na babae. Ano naman ang sabi sa lalaki? Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayon, mga lalaki, iibigin naman ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. Ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, sa 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayan, ang mga lalaki, iibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. O, pag ikaw naman ang babae, makonsuelo ka namang magpapasakop. Kasi ang sumasakop sa'yo, mahal na mahal ka eh. Ang pagmamahal sa'yo, gaya ng sarili niyang katawan. Siguro, ako man ang babae, pagka ang lalaking sasakop sa akin eh, mahal akong kagaya ng sarili niya. Ibig sabihin kasi nung mamahalin mo yung asawa mo, gaya ng sarili mong katawan, ayaw mong nagugutom, huwag mong gugutomin yung asawa mo. Ayaw mong nasasaktan, huwag mong sasaktan yung asawa mo. Ayaw mong napapahiya, huwag mong papahiya yung asawa mo. Kung lalaki ka, ayaw mo na nagiginaw, bibili ka ng jacket, abay, kailangan ibili mo rin yung asawa mo. Pangit yun, labag sa Diyos yun. Ikaw lang ang may jacket, yung asawa mo wala. Maginaw kayo pareho. Di ba ganon, kapatid? Kaya pag inibig mo yung asawa mo, gaya ng iyong sarili, magkakaroon kayo ng mutual na proteksyon sa isa't isa. Isa yan sa mga aral sa pag-aasawa ng lalaki. Kaya kung magpasakop ka man, okay naman dahil yung lalaking pinagpapasakupan mo, mapagmahal naman sa'yo eh. Hindi sasama ang loob mong magpasakop. Diba? Napakaganda po ng aral sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ito wedding eh. Kaya pagka sasabihin ko lahat, maubos ang oras natin. Sana, kapatid na Juliet, nare-realize nyo ang punto na ibig kong sabihin. Okay, so dyan na naman po nagtatapos mga kayuti ang ating episode ngayon. At alam ko naman po ang sasabihin po ng iba, bitin. But anyway mga kayuti, what is nice about this is of course, it's just an overview of the lessons po na pwede nating matutunan mula po sa Biblia patungkol po sa pag-aasawa. At isa nga po sa mga emphasis ni Brother Eli na wala nang ibang mas gaganda pa, mas mainam pa na aral sa pag-aasawa, kundi ang aral ni Jesucristo mismo. At kinakailangan nating sundin nga yung mga utos. What I find notable mga kayuti is yung pagsabi nga po ni Brother Eli na tinitiwalag din po pala nila yung kanilang mga membro kapag naghihiwalay. Very interesting dahil hindi ko nga po ito narinig from other sects or other denomination. In fact, for other sects, they are more open with the idea of divorce, with the idea of being away from each other. Maybe of course they have to protect themselves from each other dahil ang reality po mga ka-U3, marami pong nangyayari na hindi lamang po verbal abuse, emotional, physical abuse at sad to say, lalong-lalo na po nung pandemic,
pandemic, ay nako, tumaas po ang rates po ng ating domestic violence mga ka-U3. Yung iba pa, to the worst po ay namamatay po. Maraming namamatay din ng mga babae, mga asawa sa kamay po ng kanilang sariling mga bana. And my perspective about this mga ka-U3 is I'm a bit more open with the idea of separating the husband and the wife kapag hindi na po talaga mafi-fix, hindi na po naaayos at wala na pong mabuting patutunguhan po ang kanila pong pagsasama. It is both for the spouses and also for the children. Dahil nga po, number one po na apektado sa isang mahirap na sitwasyon sa pamilya ay ang mga anak po na nakikitira din po sa kanila, obviously, na under po sa kanilang poder. I was able to mention some of these points mga ka-youth, hindi lamang po sa video na ito apparently, but also sa other po na mga video reactions na nabigyan na po natin at sa pag-aasawa series din po, na-mention ko rin po doon yung akin pong ideya patungkol po sa pag-iwalay. So yan po yung difficulty po sa atin kung kaya tayo lang po sa buong mundo, syempre hindi naman included yung Vatican technically dahil ecclesiastical state po yan, mga pare yung nakatira dyan. So tayo na lang po ang modern state na wala pong divorce. All over the world, meron po tayong diborsyo, even sa mga strictest Catholics po, even sa mga strictest po ng mga Protestant at iba pang relihiyon, they're actually adamant in giving quote-unquote the freedom and the right to remarry kapag po nagkamali po for the first time sa isang previous marriage po ang isang tao. So still mga ka-youth, ang pinakamainit po na diskusyon ngayon ay patungkol po sa divorce. Kung kayo po ay diborsyado mga ka-youth na kapag annulment po kayo sa inyo pong mga partner, ano pong masasabi ninyo? Do you think it was the right decision for you to make? At sa mga nagtitiis hanggang ngayon mga ka-youth, nagtitiis pa rin sa kanilang mga bana, sa kanilang mga asawa, kumusta naman po kayo? Ano pong masasabi nyo? Tama lang po ba na sa isang very tumultuous na marriage, very rocky, hindi lamang rocky, kind of severe, hurtful marriage, tama pa rin po ba na magstay together pa rin po, quote-unquote, in loving God? Or maybe for others, it's not the sanctity of marriage anymore, but staying together for the kids. Ayan, mainit po na diskusyon yan mga ka-youth. And what we like here is dapat po mag-exchange po tayo ng mga ideya. Please comment below mga ka-youth kung ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon patungkol sa divorce, patungkol sa pag-aasawa at ang mga struggles nito. And as always, you know what to do. Kung ikaw po ay baguhan, click subscribe, share niyo po yung link na ito mga ka-youth sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga messenger, sa inyo pong Facebook. And of course, kung hindi pa po kayo nakapag-like, i-click nyo na yung like dahil malaking tulong po yan para po marekomenda po sa YouTube na panoorin pa po ang U3 videos ng iba pang mga viewers. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.